Jesus reminds us of the importance of keeping our promises and taming our tongues. The Apostle St. James uses this in his letter, the image of large ships, to illustrate this in James chapter 3, verses 4 to 5. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boasts. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon nagpahinomdom kanato nga kung unsa ka mahinungdanon nga atong tumanon ang atong mga saad o atong pituhon ang atong dila o atong baba. Ambot pasabot nga kinahanglan nga number one, kung unsay atong isulti or isaad, kinahanglan buhaton gyud nato. O ikaduha, dili ta magpataka og pagawas og istorya nga dili nato kaya tumanon. Mga igsoon, the Greek philosopher si Epictetus, miingon siya, we have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we speak. Matod pa sa usa ka Griego nga philosopher, niingon siya nga, duna kuno tay duha ka dalunggan ug usa ka baba aron nga mas mamati or maminaw ta kaysa magsige ta og istorya. And this what Epictetus said also echoes a teaching from the book of Proverbs. In Proverbs chapter 13 verse 3, those who guard their mouths preserve themselves, those who open wide their lips bring ruin. Kadtong magbantay sa ilang mga baba, unsa man, nagbantay sa ilang kinabuhi, apan katong magpataka og abli sa ilang baba, nagdala kini sa kalaglagan. No? Jesus himself, gives this warning in Matthew chapter 12 verse 36. I tell you, on the day of judgment, people will render an account for every careless word they speak. Mga igsoon, a question for all of us. Ikapila na ba ta nag-istorya or nagsaad niya wala to tumana? No? Dagan kita siguro mga pasalig sa atong tagsa-tagsa kinabuhi ba? No? Buhaton ako ni. Lord, serve na ko nimo Lord, kay bakante nako. Nabakante bitaw, wa man diha gihapon. No? Lord, sige lang Lord, mahuman lang gid ko ni. Mobalik gid ko sa ministry. Murag ang Ginoo nalay mo balik, wa pagyapon ka. Diba? We are reminded today that we have to be very careful. We have to think carefully before opening our mouth. Okay? Sa balaod ni Moises, which is mentioned in Numbers, nag-ingon diha nga, you do not swear at all. Okay? Dili ka magsaad nga dili nimo tumanon. But sa atong gospel karon, ingon si Jesus, gipalawon pa gid niya ni. Ingon siya, let your yes be yes and no a no. Kung yes, yes. Kung no, no. Okay? Because anything that is more than that is from the evil one. No? Mga igsoon, we make promises and vows so that others will believe what we say. And those who do this are not confident that their words are credible. Okay? And most likely they are lying. Because if they tell the truth, then there's no need to make an oath. Kitang mga igsoon, labi na kita nga mga Kristohanon, we should be known for our integrity and credibility. Kinahanglan nga kitang mga Kristohanon mailhan ta nga mga tao nga adunay integridad o kredibilidad. Hinaot mo na ang Kristohanon.
kung mahitabo lamang ni if we walk the talk, nga kung atong himuon kung unsay atong giistorya, no? That means that we are not divided, but we are incredible, we are credible as a person, o kasaligan kaayo ang atong mga istorya o bugawa sa atong mga baba. Okay? Matod pa ni Saint Augustine, niingon siya, the truth is like a lion. You don't have to defend it. Let it loose and it will defend itself. No? Usay man God, we make promises, we make oaths to others to defend ourselves. No? But we should be people standing on the truth. Kaya usay giingon sa Biblia, the truth will set us free. And mga igsoon, thus, we have to ask ourselves, kining nanggawas ba sa atong mga baba, is this the truth? Okay? Magwonder ta, naingon si Jesus nga, let your yes be yes, let your no be no. O anything beyond that is from the evil one. Okay? Ngano mga tanang, ngano ni kaingon man si Jesus ana, simple ra kayong tubag. Because the evil one is the father of lies. Kay ang yawa mao ang amahan sa tanang bakak. Okay? When someone says yes, pero ang iyang pasabot ay kay no, then he is already lying. Or kung moingon siya nga yes, unya nanaad siya, okay? Apan dili niya tumanon, he is already lying. No? Uso kay na, no? Especially in the world of politics. Yes, pag mudaog ko, buhaton ko ni. Yes, daghang kay mga plataporma, di ba? Pero pag abot na sa actual, usay mo, una-una ta, mga politiko may ingana. Kita ba mga Kristohanon, usay, ingana ba yata? No? Dagang kita gipangsaad lagi sa Ginoo. Yes, Lord, yes, Lord, yes. Promise ko nimo, Lord, promise ko nimo, Lord. Pero pila ka buok, gipromise nato sa Ginoo ang atong natuman. Okay? Mga igsoon, the world is in turmoil and chaos. Gubot kaayo ang kalibutan. O ngano nakaingani atong kalibutan? Maone bunga sa mga bakak o pagpangilad sa tao. Where truth is absent, there will always be divisions, conflicts, and misery. Kung wala ang kamatuoran, naa diha ang pagkabahin-bahin, panagbingkil, o unsa pa man kagubot. As Christians, may we all be instruments of peace by being proclaimers and defenders of the truth. Hinaot ng mga Kristohanon, mahimo kita mga instrumento sa kalinaw aron sa pagmantala o pagpanalipod sa kamatuoran. We do this by living a life of profound humility and complete integrity. Mao na mga igsoon nga sugdan nato na pinaagi sa atong kinabuhi. Nga dili ta mahimong mga bakakon nga mga Kristohanon. Mga Kristohanon nga puno ra sa pasalig pero di ta katuman. Amen ba? We have to understand that every promise that we make naanay kabug-aton nga dala. That's why in Ecclesiastes chapter 5 verses 2 to 5 nag-ingon diha nga ayaw paghimo og saad ngadto sa Ginoo nga dili nimo kayang tumanon, kay mas maayo pa nga dili ka magsaad kaysa magsaad ka unya dili di ay nimo himuon. Nabasahan niyo na Ecclesiastes chapter 5 verses 2 to 5, no? Because it's dangerous to make promises. Okay? Because we are in the throne of God. Mo nang gingon sa atong gospel karon.
Magbantay ta mga igsoon. Beware of our tongue. No? Especially pag naa ka sa sitwasyon. Sa sitwasyon nga wherein nga maipit bitaw ka. Okay? Sige lagi. Lord, sige lang. Mukha na lagi ko. Bisan sa ato isig ka tao, di ba? No? Ayaw kabala ka mo, bayad lagi ko. Ah, humawa mo bayad. No? Bantay ta. Muna katong gitudlo ni Father Azol sa midweek nato, di ba? About good debt. No, ingon siya nga kinahanglan nga the first thing aron makalingkawas ka na is you have to stop. Pero usahay lagi unsa na to pag-stop kay tungod kay nakasaan ba lagi ta? No, so mo stop dili lang mo stop ta og pagpangutang kun dili mo stop po ta sigig saad-saad. No, kay managhan. Ano mga igsoon, bantayan nato. Ingon ang Proverbs 18:21, life and death are in the power of the tongue. Ang kinabuhi ug ang kamatayon naa sa tumoy sa atong dila. No? Be reminded of what Jesus said, let your yes be yes and let your no be no. Simple ra kayo, Ginoo. Ayaw pagsaad niya, Lord, mga lagad ko nimo niya, dili nimo tumanon. Ayaw na lang. Just say no to God. No, Lord. Na. Mga lagad ka sa Ginoo. Yes, ana ba? Tubat tumanon nimo. Ministers. Nag-yes baya mo when you were commissioned. Asa namang uban ron? No? Nagsaad mo nga mo attend mo sa workers matag Sabado. Namang uban ron? Nahimo natang bakakon, di ba? Wala sa midweek, absent. No? Samot na wala sa Domingo. So we're not honoring our promises. We become liars. Nahimo tang mga bakakon. Kunya, paborito kay nato ng scripture nga ayaw kamo pamakak. Di ba? Kita mismo gibakakan nato atong kaugalingon og labaw sa tanan na makak sa atubangan sa Ginoo. So that's why we have to reflect in ourselves. Karong kabuntagon. Please stand. Let us together profess the Apostles' Creed together. I believe in God, the Father Almighty, creator